Shalom, Bohartob! Magandang buhay mga tao. Ang ibig sabihin pala ng Bohartob ay magandang umaga and welcome again sa aking vlog. So for today's video ay samahan niyo akong dumuti sa therapy center. Pero bago ang lahat, ako si May, isang Pinay dito sa bansang Israel na nakikipagsapalaran bilang isang home-based caregiver. So ayun na nga, welcome again sa aking vlog and for today's video ay maaga akong bumangon, maaga akong kumain, tapos nakaligo na nga rin ako and ayan, gumagayak na ako patungo sa therapy center kung nasa saan ang aking alaga. Kung bago ka lang sa aking vlogs ay ang alaga ko ay isang lolo na 94 years old na pala si lolo ngayong taon. Ay ang nagparating sa akin dito sa bansang Israel nung ako ay nasa Pilipinas. Siya ang nagbisa sa akin. So konting background lang at konting pagbabalik tanaw. Meron ako dating employer na nag-interview sa akin nung nakaprocess pa lang yung papers ko sa agency. Nag-interview sa akin ay 2 lola, pero nabigla ako nang dumating ang aking visa dahil ang visa ko ay isang lolo. So, ayun, na-share ko lang sa inyo ng maiksi. Tapos, simula noon ay si lolo na yung alaga ko. Mag-4 na taon na din ako kay lolo. Kung ako ang tatanungin kung mahirap bang maging alaga ang isang lalaki o ang isang lolo, para sa akin ay hindi naman po. Kasi ang lolo ay mahina na rin naman yung katawan niyan. Mahirap sa part na pagbubuhatin mo na siya kasi mabigat. Sa pagkakataon na ngayon si lolo ay binubuhat ko na hindi na niya kayang tumayo na mag-isa, hindi na niya kayang gumalaw ng mag-isa, maliban lang sa pag-CCR kasi kaya pa naman niya. Pero sa pagliligo, sa loob ng 3 taon ay may tagapagpaligo si lolo. Pero after ng bakasyon ko ay ako na yung nagpaligo sa kanya kasi may mahirap na din siyang i-handle. So, ayun na nga, lumabas na ako at medyo hindi maganda ang ating weather and maglalakad nga lang pala ako ngayon. Medyo malayo-layo ng konti pero carry naman. So, after noon, ng ilang minuto ay nakarating na ako dito at mag-aasikaso na tayo kay lolo. Fast forward nga ay maagang nagising si lolo at iniintay niya ako. Tapos, ayun, after nung ilang video ng kaunti ay nag-asikaso ko, pinaliguan ko na si lolo at dinala ko siya dito sa kainan. So, ang breakfast pala ni lolo ay healthy. Meron siyang desa or yung quaker, tapos may vegetable salad, meron din siyang tinapay. Share ko na nga din sa inyo bago ako lumipad ay dito namin iniwan si lolo sa therapy center. May tagapag-alaga naman dito kaya lang iba yung asikaso kapag meron kang sariling caregiver. So medyo matagal din dito si lolo. More than 2 months nga ditong nag-stay si lolo pero makakauwi na rin naman siya ilang araw na lang at iyon, awa na nga ng Diyos ay okay na ulit yung kanyang left side ng binte at nakakagalaw na rin ng kaunti. Iyon, sana ay patuloy yung paggaling niya. And after kumain ay kinuha siya ng therapist para mag-exercise na, para mag-therapy. So ayun, sana ay panoorin nyo to hanggang dulo. Ako nga pala si May, kung tawagin ay Inday. Nandito sa bansa na di ko kinalakihan, nangamuan upang mapunan ang buhay na salat. Tiniis kong maiwanan ng asawa at anak. Tibay ng loob yun ang sandata ko na pinuhunan. Pananampalatayang kakasa at tahawakan, kailangan tatagan, di ako pwedeng manghina. Nakipagsapalaran yun ang kailangang matutukan. Trabaho ko dito ay hindi lang pangkaraniwan, tagaluto, hardinera, tagalinis, karpintera. Utusan kong matatawag, sila'y amo ko alila. Ginagawa ko to lahat para lang magkapera. Ako man ay mahirapan, ayos lang, ito yung tang paglaan ng pagsikapan. Sapagkat basta para sa pamilya pupunan, anumang kakulangan, hanggat makakaya ay handa kong ibigay lahat. Mahirap man ang buhay, hindi iindahin. Para sa pamilya lahat ay aking gagawin. Hintay kong tatawagin, katulong ang tingin. Kahit ano mang bago, lahat ay aking titiis. Ambisyon at abilidad aksyon sa abroad, ang hangad ko dapat masak
katuparan. Kaya bawat nagawa ang leksyon naging misyon, padayon. Alam ko lahat ito ay meron na kaginawaan. Sabik na sa pamilya araw-araw, pangungulila at pagtitiis ang pakiramdam na aagaw. Lungkot na sumasagi, mag-isa lang sa hapunan. Mga luwang patagong naging saksi lamang ay unan. Kinakaya ko lahat tong dalihin, pampatibay ng loob kapag kayo'y nadidinig. Panandali ang mga tawag sa tuwing naiinip. Ang aking asawa at anak, pati mga mahal kong kapatid. Kaya kakayod na kakayod ako'y walang humpay. At nagbabakasakaling buhay namin gumaan. Ako si May at tawagin nyo na lamang na Inday. Para sa aking pamilya ako'y magtatagumpay. Mahirap man ang buhay, hindi iindahin. Para sa pamilya lahat ay aking gagawin. Hintay kong tatawagin, katulong ang tingin. Kahit ano mang bago, lahat ay aking titisin. Mahirap man ang buhay, hindi iindahin. Para sa pamilya lahat ay aking gagawin. Hintay kong tatawagin, katulong ang tingin. Kahit ano mang bago, lahat ay aking titisin. Fast forward nga tayo ay madaming activity si Lolo na ginawa ngayong araw. Tapos ako naman ay alalay lang, assist lang sa mga gamit niya at bahala na yung therapist na mag-guide kay Lolo. So ayun, after ng kumain, kinuha siya ng therapist, ang dami niyang activities. Then after no, naghintay kami ng kaunti dun sa kainan at nag-intay lang kami ng ilang minuto, dumating na din yung pagkain. Tapos pinakain ko si Lolo and then ngayon ay hinihiga ko na siya dito at ako naman ay uuwi na. So alam naman ni Lolo yung routine at siya naman ay nakakaunawa pa, kaya napakalaking bagay kapag ang alaga mo ay nakakaintindi pa. So ayan yung bed ni Lolo, ganyan ko siya inaasikaso. So ayun, madaming ganap ngayon. After ko maasikaso si Lolo nang alam kong okay na lahat, ay papatayin ko na yung ilaw, tapos sasarado ko naman tong kurtina at matutulog na si Lolo. Iintayin niya ulit ako na makabalik dyan. Tapos ayun, itatago ko lang yung wheelchair niya dun sa gilid para hindi nakaharang sa daanan. And bago ko umuwi ay maghuhugas lang ako sandali ng kamay para healthy at para malinis tayo. And ayun, ready na ako umuwi. For the lakad na naman tayo. Malayo-layo na naman yung ating lalakarin. So kung nakikita nyo ay naka-coat nga ako. Meron akong t-shirt sa loob. Tapos meron akong long sleeve and meron akong coat. Kasi malamig ang panahon dito. Winter pa. So dahil mahina ako sa lamig, kailangan natin ng doble-dobling kasuotan para maibsan yung lamig na ating nararamdaman. Medyo nagmamabilis na ako ng kaunti dyan kasi mas gusto ko na mahaba yung pahinga ko doon sa pagtulog ko sa bahay. So nagpaalam na rin ako kay Lolo. Sabi ko ay babay na at ako ay uuwi na para makapahinga rin ako ng kaunti. Tapos ayun, nakarating na ako dito sa bahay namin. So ayan ako sa labas and pagkatapos nyan hindi na ako nag-video kasi mahalaga sa akin ang pagtulog dito sa tanghali. Hindi pwedeng hindi ako matulog sa tanghali talaga kahit ilang minuto lang or 1 hour. So ayun, fast forward, pagkagising ko ay kumain lang ako tapos umalis na rin ako kaagad. And ayan yung moment na umaambon-ambon na ng kaunti and kailangan ko na nga bumalik ng mabilis sa ospital para hindi ako abutan ng ulan. So ito yung ating weather na hindi mo masabi kung ano ba talaga aambon. Tapos biglang lalabas ng kaunti yung haring araw. Tapos mawawala na naman. Tapos lalamig. Tapos uulan. Tapos ayun, mabuti na nga lang at mabilis akong lumakad. And ayan, nakabalik na ako dito sa therapy center ko. Nasasaan na naman nga si Lolo. Pero bago yon ay dadaan ako dito sa bilihan ng tinapay. Mga tinapay dito ay normal lang na makikita yung mga nakaganyan. Yan naman ay laging bago at siguradong malinis. Hindi naman hinahawakan ng kamay. Mayroon namang tong na pangkuha. So iba-iba yung klase ng tinapay na yan. Ang binibili ko lang yung bet namin ni Lolo. So ang kagandahan dito ay malinis at masarap yung mga tinda nila. So katapat lang naman yan yung therapy
center at umanbo na naman nga ng kaunti. After nun ay pumasok na ako kaagad dito sa building para hindi na ako abutan kung uulan man ng malakas. And si Lolo ay gagayak na natin palabas. Kailangan na natin siyang ilabas ng kwarto at yung iba nasa labas na nga ang iba. And sabi ni Lolo ay kailangan ko daw siyang palitan ng diaper at medyo nabasa yung kanyang pajama. So pinalitan ko siya and after nun gumabay-gabay ng kaunti dito si Lolo, lakad ng kaunti. Nagmamadali kaming bumaba doon sa lobby para hindi kami maubusan ng upuan or ng pwesto. And ayun, magkakape kami dito ni Lolo. Syempre alam niya na nagbabaon ako ng kape kasi nga mahal ang kape dito, hindi ako bumibili. And syempre may meriendahin namin yung tinapay na binili ko kanina dun sa bakery. Laging bago yan. Ang kagandahan pag bumibili ko ng tinapay dito ay pera ni Lolo. Binibigay sa akin ng employer ko yung pera, bahala na akong bumili. And tapos hindi naman nila ino-audit kung ano yung binili ko, kung may sobra pa ba, kung nakamagkano ba ako. Hindi naman ganon. Yun naman yung kagandahan sa mga amo ko, dun sa mga anak ni Lolo. And fast forward nga ay dumating yung anak ni Lolo and sumama siya dun sa taas, dun sa kainan. Hindi ako nakapag-video dun kasi nahihiya ako na makita niyang nagbibideo ako. Ang kagandahan naman ngayon ay hindi maglalahad ang Inday pa uwi kasi ito yung amo ko at ihahatid raw niya ako sa bahay. So nakalibre tayo ng kaunting lakad. Napakalapit lang nito kapag nakakotse ka, 3 minutes lang, pero pag lalakad ka ay syempre medyo malayo-layo ng konti. And ayun, awa ng Diyos ay nakauwi na ako dito sa bahay kahit medyo pagod kasi syempre mahirap din yung nakaupo ka lang ng ilang oras. Mas mahirap yumuti sa ospital o sa therapy center kaysa yung magtrabaho ka dito sa bahay. And pagdating ko nga pala dito sa bahay ay hindi ako ganun nakakapag-video kasi mas gusto ko yung mamahinga na lang. Magliligpit ako ng kaunti, magtitiklop ng damit, magpupunas-punas, tapos paminsan ay maglalaba. So ayun, hanggang dito na lang mga kabayan. Sana isamahan nyo pa yung kwento ko dito sa bansang Israel bilang isang caregiver. Huwag lang tayo mawawala ng pag-asa sa buhay. Patuloy lang tayong mangarap at lumaban at maniwala na balang araw ay pagkakalob rin ng Panginoon yung ating mga ninanais sa buhay. At kung hindi man matupad yung mga pangarap natin o yung mga plano natin, isipin pa rin natin na mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa sa plano natin. So, ayun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay subaybayan nyo pa yung buhay o yung kwento ko dito bilang isang caregiver sa bansang Israel. So ngayon po pala ay awa ng Diyos, ligtas naman kami dito at malayo naman sa kaguluhan sa nangyayaring gera sa pagitan ng Israel, Palestine at ng mga taga-Lebanon. So maraming salamat. Bye! Shalom, Velihitrot! Bye!